Hello mga kababayan and hello mga kuyang. Welcome po sa ating July 8, 2021 evening edition ng SCWC Community Connect Video Testimonial. Take note, evening edition. Ibig po sabihin nagkaroon po tayo ng morning edition. First time po na nangyari ito, nagkaroon ng dalawang vlog sa isang araw. Alam niyo ibig sabihin nito, Brother Johnny? Ang ibig sabihin nito padami na ng padami ang ating mga supporters, which is good. And dito po sa ating advocacy, tayo po ay lalo na dito sa ating video testimonial, no, tayo po ay nagpapatotoo tungkol sa kapangyarihan ng Connect, lalo na para ba makatulong itong Connect na to sa mga negosyanteng Pilipino at para doon sa mga naghahanap ng pwedeng pagkakitaan. Balak din po namin kayong tulungan sa pamamagitan po ng Connect. Alright? Now, ang ating special guest para ngayon, pababatiin po na natin siya, no? Yan ay walang iba kundi si Brother Johnny Cabrera from General Llanera Lodge, number 168. Bro Johnny, pwedeng bumati ka muna sa ating mga viewers? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking lohya ay ang General Tino 168. At magandang gabi din po para dun sa mga hindi pamilya ng Mason. Yes, yes. O yun, magandang magandang touchstone itong itong nabanggit ni Brother Johnny, no. Yung General Llanera Lodge number 168 kasi is named after General Mariano Llanera from Nueva Ecija. Siya yung nagpasimuno. Kung si Bonifacio meron yung Cry of Balintawak, kay General Llanera naman yung Cry of Nueva Ecija. And General Llanera is a kuyang. Katulad din po ni General Luna, kung napanood niyo po yung movie, no? General Luna, kuyang din po siya. At saka si General Goyo, kung napanood din po niyo yung pelikula na Goyo. Okay? So mga kuyang din po yan. Sila Bonifacio, sila yung ating unang presidente, si Presidente Emilio Aguinaldo. They are all kuyangs, along with our national hero, Jose Rizal. But anyway, mabalik po tayo dito sa ating showbiz talk. No? Para doon sa mga nakapanood ng General Luna, meron isang eksena doon kung saan nag-aaway-away yung kabinete ni Presidente Aguinaldo. Tumayo itong si General Luna at sinabi niya, bayan o sarili, kalayaan o negosyo, mamili ka. Diba? Tough choice to make during that time. But fortunately for us, sa kapanahunan natin ngayon, we could choose all. Alam niyo kung paano? Yung apat yan, bayan, sarili, kalayaan, negosyo. Una, magsimula tayo sa sarili. You have to help yourself first. And that's what this advocacy is all about. Ito po ay isang mutual aid project. Kaya ang tagline po natin dito sa SCWC Community Connect ay magbigay ng connect ayon sa inyong kakayahan at kumuha ng connect ayon sa inyong pangangailangan. So mutual aid, tulungan, give and take. At anong ating focus? Negosyo. So sarili, negosyo, magko-connect tayo sa mga negosyo. At kapag natulungan po natin ang ating mga MSMEs, which compose almost 90% or more ng ekonomiya ng ating bansa, makakatulong tayo sa bayan. Right? At kapag natulungan natin ang ating bayan, eventually makaka-achieve tayo ng kalayaan. And when I say kalayaan, yan ay financial freedom. Alright? So, we don't have to choose. Bayan o sarili, kalayaan, negosyo, we choose all. And hopefully, through this simple advocacy, we can help our Filipino comrades achieve financial freedom. Alright, so ang special topic natin para sa ngayong araw ay due diligence. At ito ay isang proseso na pinagdadaanan ng mga negosyante bago sila pumasok sa negosyo, no? Para maprotektahan nila ang sarili nila dun sa mga risks involved. And i-connect natin yung due diligence sa negosyo dito sa due diligence ng masoneria. Kasi pag pumasok ka sa masoneria, parang kakaliskisin ka ng mga kuyang eh. Tanong natin kay Brother Johnny kasi mga survivor. Gaano ba kadali pumasok sa pagiging mason, Brother Johnny? Mahirap po kasi yung pamantayan, mabigat yung pamantayan. Oh. Ang sinasabi doon ay worthy and well-qualified. Nako. So, kanya-kanyang interpretation yun at mabigat. But there is a universal theme there. Kung sinasabi natin worthy, ito bang taong ito may kaaway, merong kabang na i-contribute sa iyong community? Or ikaw ba ay naminsala sa iyong community? Yun yung pagka-worthy mo. Ikaw ba that is one.
qualified. Kung ibig sabihin, ang qualified, yung pamantayan kasi sa sarili, napakataas ng pagtingin. Ano ba ang maitutulong mo? Kaya yung mga, kung wala kang maitutulong, ay siguradong bagsak ka na. Kaya mataas at mahirap. Yung sinasabi naman ng aspeto ng due diligence para sa mga masoneria, mas mabigat. Bukod po doon sa sinatawag namin chapter o yung lodge namin, on the average, 30 hanggang 50 ang kasapi. Yung panghingi po ng pahintulot sa buong jurisdiction ng Pilipinas na kasama ang Guam, kasama ang Japan, at yung mga ibang bansa pa. Kung Isa ilang, lang po. Oo. Kung ilang Kung miyembro, meron yung ano, no? Kaya may sinicirculate tayo, di ba? Sa correct. Kung ang jurisdiction. miyembro ng Pilipinas ay 50,000, meron pa po sa foreign jurisdiction. Kaya Ayan. marami yung dadana. Isa lang po ang kinakailangan na sumalungat doon sa iyong pag-a-apply. Ikaw po ay laglag na. Ang tawag namin doon, black ball. Black ball. Kung pa lang po yun sa initial. No? Magkakaroon pa po ng investigasyon, magkakaroon ng komite na mag-iimbestiga doon sa lugar na yung tinitira. Kaya napakabigat nung due diligence. Hindi naman po namin sinasabi na lahat ng mason nasala. Sa lahat po ng organisasyon, meron naman nalalaglag. Kumbaga, yung pagkakasala, hindi po pinong-pino. Kaya po, napakahirap, yun po ang isang due diligence sa umpisa lamang. Kung ikaw naman ay kasapi, lahat ng mga kasamahan mo ay nakatingin sa iyo. Kung meron kang ginawang hindi tama sa pamantayan, ay laglag ka rin. Kaya marami-rami yun. Bukod po doon sa mga officer, ang amin pong sinumpaan ay tulungan mo yung iyong kapatid. At ngayon, kung yung kapatid mo merong ginagawang hindi tama at iyong winarningan na patuloy, ay malalaglag po yun. Ganun po kabigat ang aming due diligence. Yeah. Thank you very much, Brother Johnny. No? So, yan ang maganda rin sa pagko-connect, kumbaga, dito sa organisasyon ng mga mason. Dahil dumaan kami sa due diligence, in a way, yung proseso ng pag-due diligence sa pagtatanggap ng miyembro, na i-apply din po natin sa negosyo. So maya-maya lang po, pag-uusapan po natin yan. And another special portion na hinihintay ng marami nating mga kababayan, ano ba naman ang ating business opportunity para sa episode na to? Nako, Butika franchise. My God, ano pa bang negosyo ang hindi patok? Di ba? Kung hindi Butika franchise, yung bakuna na nga lang natin galing sa butik. Well, sa ngayon hindi pa binibenta, no? Regulated pa siya. But sooner or later magiging available. Everybody needs medicine. Everybody needs medicine. So, yan ang pag-uusapan ni Brother Johnny maya-maya lang. And yeah, more or less yan po ang maaasahan natin, no, sa talk na ito. Now, bago tayo tumuloy dito kay Brother Johnny, bago natin kilalanin si Brother Johnny, kilalanin na muna po natin ang isang kuyang, unfortunately pumanaw na po siya noong 2012, na naging involved sa pag-due diligence sa akin. Ako'y kumakatok sa pintuan ng masoneria at gusto ko pumasok dito sa Araw Lodge. Nako, dumaan ako sa yung butas ng karayom nitong kuyang na to. And the reason why I'm mentioning this kuyang is because he is a very successful entrepreneur. Since yan ang topic po natin ngayon, di ba? Dito sa SCWC Community Connect, he is a very successful entrepreneur pagdating sa negosyo. No? He started dito sa humble beginnings, no? Graduate from PUP, kumuha ng CPA, rose through the ranks, and ended up as the general manager po ng Lee & Fung Philippines, which is part of a multinational group, Lee & Fung International, na nakabase dito sa Hong Kong. So, yan po ang kanyang last position bago po siya pumanaw. At kung gaano siya kagaling magnegosyo, ganoon din siya kagaling na maging isang pilantropo. Okay? I'm referring to none other than the late, great Brother Eli Miranda. So, makikita niyo po, nagpa-flash po tayo ng mga pictures in honor of Brother Eli Miranda. Makikita rin po ang isa sa mga foundations na tinulungan niya. Yun ay yung Kararu Foundation. Interesting name, no? Kararu. Kasi kinumbine yung dalawang animal, Carabao at kangaroo. Kasi merong connect between the Philippines and Australia. And there's a nice testimonial about him dyan sa Kararu. Basahin nyo na lang po.
Okay. May isisingit ko lang po because I forgot to mention something else. Para po sa ating Connect testimonial, may share mamaya si Brother Johnny tungkol dyan. No? May kinalaman din po ito sa due diligence. Okay? Pero balik ulit tayo. Para tayong tumatalon-talon. No? Balik ulit tayo dito sa ating tribute para kay Brother Eli Meanda. So, like I said, great kuyang, successful businessman, and very charitable philanthropist. Now, we will make a connect between Eli Miranda, successful businessman, charitable philanthropist, to another successful businessman and charitable philanthropist. Yan ay walang iba kundi ang ating special guest para sa gabing ito, Brother Johnny Cabrera. O, di ba, Brother Johnny, di ba, napakagandang introduction yon. Maraming salamat, Kuyang Joel, at napakabigat naman ng pagkaka-introduce mo at baka hindi ko magampanan yan. Ay, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Dahil fit na fit po kayo doon. Ang sukutan naman kasi ng success dito, hindi naman sa pera eh. Hindi naman sa ano. But yung the capacity to serve. The capacity to serve, the capacity to help other people, yun po. Now, since tayo ay nagkakaroon nitong usapin tungkol sa negosyo, why don't you tell our viewers something about yourself, Brother Johnny, no? Something about your background at yung interesting journey through entrepreneurship kasi ang daming pinasok ng mga business ni Brother Johnny. Sige, Brother Johnny. Salamat, Kuya Joel. Ako working student. Kaya bata pa ako, sa murang edad ng 15, nagsimula na akong maghanap buhay. Ano yung mga trabaho nyo nung 15 kayo? Ako gas station attendant. Boy, ang gasoline boy ang tawag noon. Pagka summer, yun ang aking trabaho. Ngayon, nung maluwas na ako sa Manila, naging working student ako nung high school at the same time. Mabibigat yung aking pinasok ng mga trabaho, yun ay manual labor, kaya mabigat. Pero eventually, mga naka-2 taon lang tayo, nabago na yung ating hanap buhay. Kaya nung habang nag-aaral, very colorful yung aking trabaho. Ang una kong trabaho naging disc jockey ako nung araw ng panahon ng disco. Wow! Ayos Turntable ang ginagamit. Ngayon wala ng turntable. Yung mga malalaking disco sa Maynila, yan ang aking noon meron pang curfew. Kaya pagdating ng alas 11, warning na yon hanggang 11:15 or 11:30 ang pinaka-latest, mag-uuwian na kayo. Dahil pag hindi sila nakauwi on time, kukulong ka nung sa checkpoint. Usually, nandun ka ikukulong ka rin hanggat di napupuno yung van. At pagkatapos, dadaling kayo sa krami, ang parusa ninyo, magdadamo kayo. Ako yung mga ilang beses na rin nakulong dahil talaga? Kasi meron kaming curfew pass. Pero kung minsan, nalilito ka kasi yung curfew pass mo, halimbawa ngayon, 8. Ngayong gabi yung disco. Di may 8 ka. Pagdating na alas 12:01, hindi na 8 yun. 9 yun. 9 na. Mga 3 beses akong namamali na confident ako na tama. Nung pala yung mali. Kaya nasubukan ko rin magbuhat yung inilalagay na sentry na harang. Pinabuhat sa akin sa Malacanang yun, magmula Mindiola hanggang doon sa kabilang dulo. Grabe. Kasi yun ang pinakamadaling daan at pinakamabilis para umabot ka. Yun yung mga experience ko. Ngayon, yung aking naging pagka-graduate ko ng AB Economics, ako nag-apply sa isang multinational sa Mid Johnson, Philippines. Ang naging trabaho ko, kung tawagin ng araw, detailman. Pero mabigat yung titulo namin dahil territory manager. Dahil daw kami nagmamando ng aming teritoryo at ang mga doktor ang aming mga kliyente. Kaya territory manager, although basically title lang yung binigay sa'yo. Ngayon ay maganda ron. May libreng kotse, may libreng per dime at kumpleto. At meron din kaming entertainment allowance para sa mga doktor. Ngayon yung akin naging trabaho. Sa loob na 10 taon, ako ay nakaabot ng product manager hanggang naging training manager.
Nung nakasampung taon na ako, ginrab ko na yung meron kaming early retirement. So yun yung aking nakuha. Pero before, sa early retirement, 2 taon before, na bago ako mag-retire, meron na akong negosyo. Ay kasi nandun yung opportunity at noong mga panahon na yun, nasa opisina ako. Kaya madali kang gumawa ng mga negosyo mo pagkatapos the same time sa office. Ay, sabihin So, napagsabay niyo, Bro Johnny, yung negosyo niyo tsaka yung ano, yung opisina. Hindi ba parang conflict na ano yan? hindi naman kasi wag mo lang papaalam. Siyempre, mawawala ka. Lagot! Pero Alam na nila kayo. yung nature ako is training manager. Aha. Meron na kaming mga 3 or 4 batches of training in a year. Normally, we do it 45 days sa isang batch. So, mahaba yung mga panahon ko na libre, no? Ngayon, ang ginagawa namin, in between, nagta-travel kami all over the country. Tapos, chinecheck namin yung per district kung kailangan ng training and so on. Tinitrain namin sila doon kami pupunta. Yun yung aking naghahanap buhay. Pero maraming oras yun na pwede kang gumawa nung yung tungkol sa negosyo. Nice. Kaya napagsabay ko yun. Nung paglabas ko, kaya naman ako gusto na mag-early retirement dahil hinug na yung aking inaalagaan, pwede na akong magnegosyo. Mangyari yun ano yung business na pinasok niyo pa, Bro Johnny? Yung kauna-una ko negosyo nung araw, ewan ko kung matatandaan mo, nung araw walang digital recording. Ang recording nung araw sa VCR, yung video cassette recorder, yung Betamax at saka VHS. VCR, VHS. Correct. At saka Laserdisc. Yun inabot ako ng 2 taon plus another 1 year or another year. Nagkaroon ako ng maraming tindahan, 14. Wow! Parang mga rental ng mga VHS, Betamax, Laserdisc. Parang chain siya. No? Galing, no? Parang chain siya na sistema, isa lang ang pangalan. So, ganun yung sistema. But anong mga panahon na yun, hindi maganda yung wala pang rules and regulation yan. Hindi buo. Kaya kumbaga, parang cat and mouse kayo nung magkaroon ng regulator. But eventually, na kinakailangan natin malagay ron sa tama, ang binuksan ko negosyo, kasabay noon, yung nung araw, uso yung film developing, yung printing ng film. Yeah. Yan. Meron akong ganyan, At eventually, nagkaroon ako isa ako sa mga nagkaroon ng mga kauna-unahan na colored Xerox sa Pilipinas. So, yun yung aking negosyo. Eventually, napunta kami sa computer rental. Yung mga na ngayon, mga tinatawag cybercafe. Internet cafe. Oo. From there on, pagtagal-tagal nakakita kami na opportunity na isang system ng tinatawag ito yung musical gaming, yung rock band. Yung rock band sistema, meron kang gitara, meron kang drums. Ito parang walang iniwan sa karaoke. Ang karaoke, ang hawak lang microphone, may scoring system, di ba? Itong rock band ay hindi. Ito hindi mo kayang dayain yung score. Kung mali yung hampas mo sa drum at off yung timing mo, mababa ka. Ito'y sikat na sikat sa mga kabataan. Meron kaming bawat store ng mga 10 hanggang 12 studio. At yun ang pinare namin sa isang location. Meron kaming mga location na ganyan, 12 rooms. Tapos sa center niyan, meron naman kami mga PlayStation. Kaya kumbaga kumpleto yung parang gaming facility. Oo. Gaming facility dahil maganda, dahil kantahan na ilalabas mo yung mga artistic. Sa Pilipino, walang hindi mahawak na microphone. So, yan. So, yun yung mga opportunity. Those are opportunity na medyo mahirap makita pag hindi matalas yung mata mo. Kasi naniniwala ako doon na ang hindi ko hinahanap yung taong bebentahan. Ang hinahanap ko, yung kung ano produkto ang maibibigay ko para sa mga tao. Baliktad yung aking paghahanap kasi yung aking sistema is data-driven. Ibig sabihin, pag ako nagawa ng negosyo,
may backup ako ng statistic, demography, lahat na yon, income, and so on. So, kaya alam ko na merong market niche na tinatawag dito sa grupong ito yung merkado na pwede ko ipasok. Na hindi naman naiisip ng mga ibang tao yan. Kasi nga, hindi popular. No? Hindi popular sa kanila, but it's an opportunity to the others. Ganun naman, mangyari kasi kung natatandaan mo, Kuya, maraming mga negosyo na pagka inumpisan, ewan ko kung naalala mo yung mga sagu store nung araw. No? Sago, yung mga milk tea. Hanggang ngayon, meron pa naman mga milk tea ngayon. Not milk tea, not milk tea. Ay, sorry. Merong mga nauna dyan na parang nagtutubuan na kabuti. Kaya lang, pag hindi ka nauna, matatalo ka. Kasi aabutan ka nung paplato nung demand dahil sobra ng dami. Pero pag nauna ka, maganda ka. So, ganun yung sistema ng aking tinitingnan hanggang kami mapunta sa chain of coffee shops, yung Kape UK, hanggang nagkaroon din kami ng mga food park at saka mga restaurant na gawa ng mga container van. Ina-upcycle namin yung mga container van at yun ang aming ginagawang restaurant. Una, mabilis. Pangalawa, it's environmentally friendly. So ngayon, kung ako mag-senior citizen na, nag-isip ako na sabi ko kinakailangan ko negosyo, retirement business where I can help people, I can teach people, at the same time, I earn my keep. Yung akin naman pagkita sa pera, pagka-retire ka, kumbaga meron ka ng egg nest meron ka ng naitabi. Kaya lang ako nagninegosyo. Ang una ko rito, gusto ko makatulong. Pangalawa, to keep my mind busy. Otherwise, marami tayong mga kakilala na pagka masyadong maaga nag-retire, pumupurol yung sharpness ng kanilang mind. This is the way. Yeah. I remember yung singit ko lang, Brother Johnny, no, yung mga seniors na dapat keeping their minds busy. 'Di ba yung nanay ni Senator Manny Villar hanggang ngayon nagtitinda sa isang sari-sari store? Parang to keep, sa tapat yata ng bahay nila, 'di ba? May ganun kasi yan pipili ka ng isang vocation mo na paglilibangan. Yung iba nagmamadyong to keep their mind sharp. Yeah. The others, like me, sanay ako nung gumigising sa umaga at nagtatrabaho. Hinahanap din ng katawan ko yun. Kaya kung wala namang pressure, kung gusto kong magsara, pwede naman magsara. Ibig sabihin, gusto kong mamasyal, mamamasyal ako. Kasi hindi naman po pwede trabaho. Pero ang isang, magmula nung ako kung natatandaan mo sa Kape UK, malapit ako sa University Belt lagi, and so on. Lagi tayong naiimbitahan na magsalita, magtalumpati sa mga harap ng mga gumagraduate ng mga estudyante. Sila nagbubuo nito. Ang normally, career pathing, naiimbitahan tayo doon sa mga kurso na merong kinalaman sa small business or business kung paano mag-uumpisa. Kaya yon sa atin hindi naman tayo binabayaran, no? Pero napakalaking bagay yung nakakatulong ka. Kahit yung mga arkitekto na aking nabigyan ng pananalita noon. Ngayon ay mga successful na. That was about 6 or 7 years ago at lagi pa sumusulat sa akin at lagi sinasabi, "Boss, you are my mentor. We will not forget you." Yung ganung nakakataba ng puso na na-impluensyahan mo yung kanilang pag-angat sa buhay. Kaya nakakatuwa. Some of them are scholars na kumukuha na ng mga graduate studies nila at natutuwa ako. At yung iba naman may mga negosyo na successful din. Kaya yun yung ating social corporate responsibility natin. Correct. Ginagawa natin on our own. Hindi naman tayo nagtitiman. Pero nakakatuwa na yung part ka nung kanilang success. Yun naman tayo yung makatulong ka, hindi ka naman humihingi ng kapalit. At nakikita mo lang sila na ikaw naging instrumento doon sa kanilang paglago sa buhay. Nice. At itong last 2 years na itong negosyo ko nakita, number 1, maganda yung opportunity
pagka pharmacy kasi, walang lockdown. Talagang diretso ang negosyo. One of the exemption. In fact, whether maraming namamatay at maraming pinanganganak, it's the same. There is an opportunity for pharmacy. So, kumpleto. Pangalawa, na magandang opportunity yan, 60% of our population from 0 to 4 and then up to 25 years old is 60% of the total population. What does it tell us? Ibig sabihin, mas maraming bata, mas maraming gamot ang kailangan. Ngayon, ang mga tao nawawala ang sakit, experience natin yan. Pagdating na 7 years old, hindi na masyadong sakitin. Kasi kung na yan, magkakasakit na lang yan. Yung mga ordinary diseases. Pero ang pinakasakitin ay yung 7 and below. No? Bukod dun sa mga yun, maraming mga tinatawag na well baby. Ano? Ibig sabihin, para ma-maintain yung kanilang pagka-baby, maraming binibili yan, mga supplements and so on and so forth. So, ganun naman, pagtanda naman nun, which is napakanipis yung 55 and above, it's only around 9% of the total population. Yan yung bumibili naman ng mga maintenance. But mind you, the number one killer in the Philippines is heart disease. And it's worldwide. 17% of our mortality is caused by heart disease. Hindi pa kasama rito yung related dyan, hypertension, diabetes. Pag pinagsama-sama mo yan, magtototal yan ng mga 39 to 45% of the total death and diseases sa Pilipinas nandiyan sa kanayan. Lahat ng sakit na yan, ang lahat ng gamot yan, maintenance. Pag inumpisahan, wala nang tigilan. Mapapalitan lang, pero hindi mo po pwedeng itigil. Diabetic, you don't stop. Hypertension, you don't stop. Heart problem, you don't stop. So lahat na yun. So the opportunities with the 10% is big because everybody buys. Yung mga bata 7 and below, malaking percentage yung ating banyo. That is around 28% of the total population. Yun yung pinagkukunan natin na yung ating negosyo, yung due diligence, na hindi basta natin nakita maraming tao sa paligid, ay sigurado na to, may bibili dyan. Pero hindi mo alam yung pinanggagalingan kung saan nanggagaling yung demand. So, doon sa pagkakakwento ko sa iyo, pagka naman yung mother manganganak, on the average is sa Pilipinas, napakabata ang teenage pregnancy. That is around starting from 15 years up to 19 years old. That's early teen pregnancy. That is equivalent of 500,000 of our population. Teenage pregnancy. What does it tell us? Pag teenage pregnancy, maraming problema. So, bibili ng gamot. Okay? Ngayon, at isa pang factor sa Pilipinas, dalawang klase yan, yung extreme of age, yung 30 to 37 na nag-aasawa. Marami na ngayon. Why? Kasi busy sa career. Ano ang sinasabi sa atin pagdating ng 30 years old? That is high-risk pregnancy. Ibig sabihin, kailangan ng gamot para bumili, para magtuloy yung pregnancy niya. Do you know how many numbers? That is 500,000. The total birth rate of the Philippines is 1.9. So meaning if we have 110 million, we have about around 2.6 million of pregnancy every year. And it's a guaranteed now, 2021, we are 110 million. So ibig sabihin, kung alam mo kung ano yung pinanggagalingan ng mga bibili at saka hindi bibili, so alam mo na kung data-driven yung pag-aaral mo sa negosyo, at yun naman ay tinuturo ko, na data-driven. Ngayon, pagdating naman sa marketing, ang tinuturo natin, dapat unicorn marketer ka. Ano ba yung unicorn marketer? Yung unicorn marketer, nag-iisa ka lang yan. Ikaw yung magaling na mag-market. Yun ang importante. Data-driven and a unicorn marketer. Pag pinagsama-sama mo yon, ang batting average mo napakataas to a successful business. Kaya yung ating napili, yun nga, sa pharmacy tayo dahil una, napakadali niyan Ikukumpare mo sa restaurant. Sa restaurant, mamamalengke ka, iluluto mo, iyahain mo, mahaba yung oras. Sa pharmacy, napakadali. Kunin mo telepono, mag-order ka, i-deliver sa'yo.
ipapasok mo lang sa POS, tapos na. Yung POS na magsasabi kung ito low stock na, ito pinakamabili mo, itong araw ang pinakamabili mo, so on and so forth. So yun yung aking retirement business na kinukan at sana mas marami ako matulungan ng mga marami tayong mga kababayan na mayroong pera pero hindi alam ang gagawin doon sa pera. Kasi nga, kung yung pera mo at ito yung sinasabi ko kay Kuyang Joel, OFW ka, gusto mo magnegosyo sa Pilipinas habang OFW ka, ang masasabi ko dyan, habang nag-abroad ka, huwag ka muna magnegosyo. Yung last year mo, pwede. Pero darating ang oras na dapat ikaw ang magmamanage kasi hindi mo unang-una wala yung ulo nung nagninegosyo at panay turo ka lang ng turo, magkakahirapan at mahihirapan ka magnegosyo ng ganyan. Mabuti pa itago mo sa bangko kahit maliit ang interest rate. Dahil pag nakakuha ka ng bugok na kamag-anak, which is usually the case, pagka yung kamag-anak mo wala. Una, hindi mo makakagalitan yung kamag-anak mo. Number 1 yan, na rule, makakagalitan ka ng kamag-anak mo rin. So, pangalawa, meron silang tinatawag na confident sila na dahil kamag-anak, hindi ka magagalit. So, yun ang hindi maganda if you hire people na kamag-anak mo. Na problema yon. Kaya ako hindi ko rin ini-encourage maliban na lang na kung ang nagmamanyobra kayo mag-asawa, mga anak mo, nakukuha mo yung loyalty. Pero kung yung ibang kamag-anak mo beyond that, mahihirapan ka. Kaya sa akin, hindi ako nag-hire ng mga kamag-anak ko maliban doon sa trusted ko na sister ko. That's all. Yun yung aking kaya itong pagninegosyo ng pharmacy, napakahirap lang isipin pero madaling gawin pagka ikaw nag-aral at nakuha mo yung lahat ng sistema. Ang pinaka-importante sa negosyo, may sistema, may control. Yan ang pinaka-importante. Dahil kung walang control, paano mo ma-check yung mandurugas? Paano kung hindi finance? Yung mga ganyang bagay. Marami naman na panatuntunan. Halimbawa, location. Pagka binasa mo sa libro yan, 3 lang yung sinasabi. Location. Yeah. That's right. Yun naman ang laging sinasabi doon. The more football you have, the more chances you have. Kasi mas mahirap puntahan yung pagka retail outlet, ilalapit mo sa tao. Hindi po pwede na ikaw ay malayo at pupuntahan. Ngayon, meron namang isang opportunity ngayon na tinatawag natin ay digital selling. Yan po pwede niyong gamitin niya kahit malayo, papadeliver mo lang. Po pwede yan. Walang problema dun sa ganon. Pero pagka ikaw ay yung brick and mortar style, ay dapat huwag mong kakalimutan yung location. Ang pagsasaga ko, Kuya Rian, ako ay pumupunta ng peak hour bago ako kumuha ng isang lugar. Sa loob ng 2 linggo, meron akong counter. Tinitingnan ko yung peak hour sa umaga, peak hour sa hapon. At pinibilang ko yung kung ilan yung dumadaan sa umaga at saka sa hapon. Sa 2 linggo, nagkakaroon ako ng magandang conclusion kung ilan yung dumadaan. Alam ko na kung ilan yung tatargeting ko na customer. Kasi may dumadaan eh. Right. Yun yung basic doon. Kung meron dumaraan 500, ay po pwede ka na mangarap ng kahit 20% nun, 100 yung tatargetin mo. Yun yung dumadaan lang. Yung mga hindi dumadaan in the perimeter area, iba pa rin yun. So yun ang bonus. Yun yung dalawang magbibigay sa iyo ng magandang negosyo. Kung hindi naman dumadaan, doon natin ginagamit yung pagka-unicorn marketing natin. Kailangan malaman ng buong community na yung presence mo. Ano ba hinahanap ng customer? Importante yan. Ano ba yung needs ng customer pagdating sa butika? Number 1, kumpleto. Ayaw nila pumunta sa isang butika na incomplete. Yung price is subjective yan. Yung price, meron naman bumibili ng mahal, may bumibili ng mura.
mura. At magugulat ka pa kung sino pa yung mga nasa CD, I think it is D&E. Sila pa yung bumibili ng mahal. Ay hindi ko po maipaliwanag kung bakit ganun. Pero ang tingin ko lang po doon sa influence nila ng TV at saka social network. Yun po yung nakukuha na yun. Kaya importante rin po na yung sa price, hindi masyadong problema. Pagdating. Sa gamot naman, pagdating sa quality, meron naman lagi kang choice na pinagpipilian. Na, ito po, isang choice nyo branded, isang choice nyo is ito yung generic. So, marami po tayo ma-offer. Kuya, napahaba yung aking... okay lang yun. Okay lang yun. Siguro I could, but it's okay, do. Yan ang maganda kay Brother Joe. Napakagalante niya na mag-share ng useful information, no? Lalo-lalo na sa mga balak pumasok na negosyo. Isuma lang natin ng konti, no? Nakita po natin ang kanyang napakamakulay na journey from, struggling student until he started his first business. And take note, sa akin, isang parang tumatak sa utak ko. Yung kauna-una niyang business, yung video store, no, na naka 14 branches. Diyan pa lang makikita mo na kung gaano siya kagaling na para magpa-franchise because the current business opportunity that it's offering right now ay isang butika franchise. And it's not as if he decided to get into the butika na walang-walang ka-background whatsoever. It's the other way around. Ito na yung parang pinaka-peak niya. Diba? Sa kadami-dami ng pinagdaanan ni Brother Johnny, and nakita mo naman yung kanyang pagiging data-driven, yung pagiging magaling na kumilatis ng demographics, diba? Kita mo, ang dami niya minimension ng mga figures, and he knows how to connect the figures to business opportunities. Paano ba tayo pwede makabenta? Ano ba yung mga peak hours? Ano ba yung foot traffic, diba? He knows how to translate itong mga figures na to business opportunities. Yan ang siguro isang importanteng bagay na hinahanap kapag ikaw ay papasok kumbaga sa isang negosyo, no? So we are flashing some information on the screen. Makikita niyo yung butika na kasulukuyang pinapatakbo niya, which is located, Bro Johnny, sa Galas, no? Galas, Quezon City, sa isang pataong lugar. Yeah. So malapit lengke, kaya assured ka ng tao. Napakadaming tao. Ayan, kung nakikita niyo yung ating pina-flash ngayon. No? And para doon sa mga interested sa kanyang butika franchise, nakikita niyo rin po ang kanyang contact information. You can get in touch with him and he could offer more. Dito pa lang, marami na siyang naiambag na information about yung kanyang experience at yung itong butika na pinapatakbo niya right now. How much more kung i-kontakin niyo siya and then you say, I'm interested in knowing more about your butika franchise opportunity. He is willing to entertain you. So, kontakin lang po si Brother Johnny dun sa mga numbers na flash po natin to know more about the butika franchise. Alright? Now, tumuloy na po tayo dito sa next section ng ating vlog which deals with the Connect. Yan. May kinalaman din ito sa due diligence. Okay? Itong Connect na to happened nung March. So siguro maganda si Brother Johnny magkwento kung ano ba nangyari nung March. Saan kita ikinonect? Si Kuya Joel, matagal na kami magkakilala nito, but he will always present the business opportunities for me or vice versa. So basta siya ang tumawag sa akin, dali-dali kagad ako dahil si Kuya Joel is pareho nung aking paniniwala, data-driven, and may sistema yung kanyang pagninegosyo. Kaya naimbitahan niya ako sa isang grupo na gustong magtayo ng negosyo. Na mga kuyang din, mga kuyang. Na mga kuyang din, ang iba ay nasa abroad, karamihan na nasa abroad, meron sila mga ngayon, kasalukuyan pa rin naman naming inaasikaso yan. Pero because of this Connect, dito nagsimula yon na kanya-kanya kami ng talent, bawat mga kasali. Kaya nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro at mga eksperyensya kung paano sa pagninegosyo. At yun ang maganda dun sa mga negosyo. Kung ang pinag-uusapan marketing, yung retail, makakapag-contribute ako ng aking pwedeng sabihin.
dahil yun matagal kong naging negosyo. Yung iba naman ibang klase. So ito dahil dito sa Connect na ito, kaya kami nagkakakilala. And it's always opportunity for everyone na kung kayo ay na-connect sa simple kung paano kayo mag-negosyo, ganun yung sistema. At kaya nga gusto ko lang din mabanggit po yan kung paano ako nagkukonect naman doon sa malalayong lugar. Although the limitation of the pharmacy is within 5-kilometer radius. Dahil meron akong website na kini-create, it's a health website. As far as Nueva Ecija, as far as Mindanao, meron akong mga negosyong nakukuha. Kasi pag nalaman nila, si Uyang pala merong ganito. Ayan, tatawag na sila, makikipag-usap na sa akin. O sige, ipapadala ko na dyan sa barko sa yung ganito, yung mga ganyan. So, yun yung mga opportunity na pagmamarket. Hindi lamang limited ka nga doon sa 5-kilometer radius. Pero kung meron kang connect, meron kang way to connect with others, yun yung importante. Ito naman si Kuya Joel is getting out of his way to connect everyone. Not only hindi pa naman everyone. Hindi ko pa kaya yun. Soon, sana. Siyempre, nasa public domain itong ating YouTube na ito, yung vlog na to. A lot of people can watch it. Once they watch it and they become interested, that's the way. Because when I created the health group na kinreate ko, nagbibigay lang ako ng mga health tips from supplements and so on. At doon nila nakikita, ano ba itong vitamin E? Ano ba itong ito? Antioxidant pala siya, ganito, ganito. Ang ending nun, magkano ba yung isa niyan? Yan. Yun ang pinaka-tenga. Pero ang pinaka-importante kasi sa pagninegosyo, nakapag-share ka nung importansya na maibigay mo sa client. Katulad nung nasa coffee shop kami, sinasabi ko sa mga tao na ang kape nakakasikmura. Totoo yun. Pero pagka ang ininom mong kape, brewed coffee, that is less than 1/50 doon sa 3-in-1. You know why? Because ang 3-in-1, ang kanyang preservative is acid. That's why, kaya pagka yung mga powder coffee na itinitimpla mo, the more dinadagdagan mo, umaasid, di ba? Ang brewed coffee, lalong tinatapangan mo, bitter lang siya. Hindi siya ganon. That's why hindi siya nakakasikmura. I-compare doon sa 3-in-1. So yun yung mga importante, kaya alam nila kung ano yung dapat iwasan na mga bagay. You just don't sell something to profit. You also share what you know so people will learn. Yeah. Yun yung aking kinukan kuya ng mga connect, that is a self-satisfaction. Pagka meron ka natutulungan ng mga ganon sa connect, natutuwa ka. Ako naman, on the level of my customer, ano ba yung naibibigay ko? Halimbawa, bibili sila ng isang gamot. Ito ko naman, halimbawa, BioFlu dahil flu kasi daw parang may trangkaso. Pero bibili pa rin ng Biogesic. Sinasabi ko, yung Biogesic po nasa loob na nung BioFlu. Huwag niyo pong iinumin sabay. Ay, ganun ba yun? Opo, kaya kayo na-overdose. Kasi ang required lang is 500 mg 3 times to 4 times a day. Since ginawa mong 1,000 at imumultiply mo sa 4, lalong sasama yung pakiramdam mo. Akala mo masama na yung condition mo, it's because ino-overdose mo. Those are simple things that you should tell the client because they do not know and they don't read a lot. Bihira yung nagtitingin. So kung yung mga ganun simple things, importante rin. Halimbawa naman, kung bibili ng antibiotic, ipapaliwanag mo bakit kinakailangan kumpletuhin mo ng 7 days. Kasi pag hindi nyo kumpleto ng 7 days yan, at 3 araw lang, wala na kayong symptoms, ano mangyayari? Magkakaroon ng resistance yung bacteria na tinitira mo ng antibiotic. That is the same token do sa COVID. Kung bakit nagkakaroon ng mutation at saka variant. Kasi nga,
na yung sarili nating immune system napapatay niya. Na nawawala yung mga symptoms and so on. Kaya lang mas magaling yung virus, nag-mutate siya. So ganun lang din yun. Pagka hindi mo in-explain sa mga kung na gano'n, iinom, magtataka siya, pangatlong inom niya, pang-apat, balik ng balik yung sakit niya. Pangalawa, yung the same na binili niya antibiotic, hindi na tumatalab. Nagkakaroon kasi ng resistance. Yun ang problema. So those are simple things that you would like to share to the customer. Na pagka iniisip nyo, lagi alam ng mga doktor naman yan, na ang antibiotic, you have to finish the dosage. When they say 7 days, 7 days. When they say 5 days, you finish 5 days, may symptoms sa wala. Yun ang connect na nagagawa ko sa mga customer ko. Yung connect ko naman doon sa mga entrepreneur na gustong mag-negosyo. Kasi nga po, data-driven, meron po tayong business plan. Ito pong business plan natin, pinag-aralan natin ng matagal. Hindi lang po basta aral ito. Ito po nga mga kinukuha natin yung mga data natin sa DOH, yung mga mortality, morbidity. Kinukuha din natin yung sa PSA, yung mga iba statistics ng mga locations. At kinukuha din natin sa mga international organization. Kasi mas magaling yung international organization pagdating sa ilang percent na ba ang generic, ilang percent na ba ang branded. Surprise, it is already 75% and going to 80%. That's how big is the generic. So, ibig sabihin, kaya nga kung mapapansin mo ngayon, Kuyang Joel, ang TGP, yung the generic pharmacy. Meron ng 3,000 outlet yan. Ang generica may 1,500. What do they have in common? Both of them are generic drugstore. Ang Mercury drug have 1,800. So titingnan mo, pagka tiningnan mo, na-overtake na siya. Na-overtake na siya nung ganitong negosyo ng generic product alone. Because it is driven by the market dahil mas mura ito and affordable. Yeah, and basically you read the market through your data. Yeah, yes, data driven. Without the data, wala yon. Hindi natin alam saan mo kukuhanin yon. And sa aking data, inilalagay ko yung mga source ko. Kasi kung hindi ko rin ilalagay, you might think that some people would think, pag nabasa nila, no, fake news. Fake news. Just pick it up from stars and so on. No, you don't. And sa ngayon, napakadali po mag-aral dahil may internet. Correct. Yung DOH, yung PSA, yung mga sinasabi ko sa inyong data, doon lang po kinukuha. Nung araw, talagang tatawagan mo ng telepono yun. Kinakailangan mo pang magpanggap para ikaw bigyan ng data. Kasi yung mga data, mabibigat yung mga data na yun. In fact, multinational companies are paying millions of dollars just to get that information. Yung mga ganon, no? Now it's in the open. So medyo madali-dali. Okay. So thank you for that generous dose of wisdom and information. Yan ang maganda kay Brother Johnny, no? Kung napansin mo nung kinikwento niya doon sa Cafe UK, kinikwento niya yung mga customer niya, and then pati dito sa kanyang pharmacy, kinikwento rin niya. So yan yung isang value added, no? You're not just buying products from Brother Johnny, but you're also getting information, useful information about itong mga products na binibili nyo. And I firmly believe, katulad ng paniniwala ng marami dyan, that an informed customer is an empowered customer. Diba? Yes. Pag alam mo yung tamang impormasyon, you have the power to make the right choices pagdating sa mga produkto, pagdating dun sa mga serbisyo na tinatangkilik nyo. Which brings us, ito na, yung ating special topic, due diligence. Because due diligence requires information. Katulad din sa mga kumakatok sa masoneria, di ba? Anong impormasyon ba ang meron dito sa aplikante na to? Anong data ba nalalaman natin dito sa taong to? Bakit ba natin kailangan papasukin to sa ating lohya dito sa masoneria? So, due diligence, ipa-flash lang po natin, no, mula po dito sa Wikipedia. Ayon sa Wikipedia, due diligence is the investigation or the exercise of care
that a reasonable business or person is normally expected to take before entering into an agreement or contract with another party or act with a certain standard or care. Okay, so yun yung ating definition mula sa Wikipedia. In other words, ito ay isang proseso, no, na pinagdadaanan ng mga taong gustong magnegosyo. Bago sila pumasok sa negosyo, aralin muna nila yung negosyo, aralin muna nila yung mga risks involved, aralin muna nila yung pagkatao ng mga potential business partners, which is very important po, no? Kasi dito sa Connect, although nandiyan dyan yung potential, oh, pinapakilala ka namin dito. Itong kuyang na to, magaling to. Itong taong ito, magaling to. You could probably work together para makatulong sa inyong kabuhayan. Nothing wrong with that. But you have to do your assignment. You have to do your due diligence. Kasi nga maraming peligro. Maraming potential, pero marami ring peligro dito sa negosyo. Hindi po ba, Brother Johnny? At totoo yan. Ang pagninegosyo is kinakailangan yung nagmamanyobra. Nakikita mo yung ads mo. Kung siyempre, kung mas maliit yung failure, dapat ang makikita mo maliit yung failure. Kasi wala namang 100% na business. Kaya nga yung due diligence, importante na magkaroon. Halimbawa, kung ang ibibigay ko na halimbawa, kung kayo magtatanong sa akin, bakit pa, ano ba yung mga ibinibigay na impormasyon sa akin ni John, tama ba o mali? Ngayon, kaya ko yung sinasabi na kung ako magpipresent sa inyo ng business plan, papakita ko kung ano yung source na pinagkuhanan ko. Yun parang kahit yun kinuha ko sa ibang libro, pero yung nakalagay sa ilalim acknowledgement ng libro. Kasi kung po pwede ko naman sabihin, ganito karami yung customer, X number of customer. Pero sasabihin ko, yan ang DOH. So, kinakailangan makita niya na pag binuksan niya, pareho. That is due diligence na sistema. Kasi kung without that, hindi ka rin magtitiwala sa akin. Kasi kung ipinakilala ka lang sa akin ni Kuya Joel o nagkakilala tayo, at wala ka naman nakikita ng akong ipinipresenta na panghahawakan ka na katibayan na ito pala taon to, yung sinasabi niya, tama o mali. Importante po yun na gagawa tayo ng due diligence. Yun po yung importante na kami din po, sinisiguro po namin na ako po, yung akin na sinasabi, dito I'm paying it forward. Ako po matagal nang naghahanap buhay, nasa semi-retirement na ako or retired actually. Gusto kong matuto yung mga iba naman. Na ako, pag nakikita kong successful sila, ako yan natutuwa. Ako po magmula na mag-umpisa ng negosyo, hindi po ako nagdadamot doon sa nalalaman ko. Kasi po, pag sinishare nyo at nakikita silang successful, yan po yung aking kaligayahan. Hindi po yung monetary. Nakikita kong successful sila and you feel good. Magmula po nung sa aking sa BCR, nagsishare na po ako niyan. Kaya marami akong, hindi naman po nasabing natulungan, kundi na-share ko yung information sa kanila. Ganun yun yung power ng empowerment mo naman para gumanda yung loob mo, i-share mo. Ganun tayo. Pag hindi mo share yan, you don't pay it forward and you keep it to yourself. Pagka natigok po tayo, wala, hindi natin ma-share sa taas yan. Wala na, pare-pareho kayong happy sa taas or sa baba naman, pare-pareho kayong malungkot. So, habang buhay po tayo, i-share natin whatever we have. Information is a very good way of sharing. I-share po natin, makatulong tayo. Yeah, so tama po si Brother Johnny, no? Checking sources regarding information, checking the accuracy information tungkol sa mga negosyong pinapasok natin. Another way of due diligence is checking yung mga nandoon sa ating mga kontrata. O, di ba? Yes. Tama ba yung terms and conditions ng kontrata nila? At diyan makakatulong pa na naman po ang Ferrer Law Office. Paki-check lang po diyan sa ating naka-flash sa screen, no? Just in case meron tayong mga kuya o mga kababayan that
are in need of legal advice, no? Kung tama ba tong ano, is this fair? Ito ba illegal? Kapag ginamit po natin ito, makakatulong po kami. Plus meron din po kami mga pwedeng ma-bring in kumbaga ng mga accountants just in case meron kayong mga accounting or tax concerns na pwedeng tumulong dito. Maisingit ko lang itong aking experience ng pagko-connect kumbaga sa sari-saring mga negosyante, no, among other things nakatulong diyan po yung aking pagiging involved dito sa Philippine Venture Capital Investment Group. Ito po ay isang network na nagsimula over 30 years ago, 1987. Ang aming founder po ay si Ed Isidro. Tinayo niyo po yun na 1987. Ang last position na hinawakan niya po ay presidente po ng Nestle Magnolia. And then when he retired, katulad ng sinasabi ni Brother Johnny, di ba? Pay it forward. Share information. So dito sa ano po na ito, aside from having mga venture capitalist, no, abay pwede ka mag-connect. Pinagko-connect dito sa grupo na to yung mga taong may pera at yung mga taong walang pera pero may mga magandang mga business ideas. Pinagko-connect din dito yung mga tao na mga distributors na naghahanap ng mga suppliers, no? Pinagko-connect yan. At iba-iba pang mga business professionals, consultants, suppliers, lawyers, accountants, etc. para sila ay magkaroon ng sari-sari mga business venture. So isa yan sa kumbaga nakatulong, no, sa aking pag-due diligence, pangingilatis, sino ba yung mga dapat na ipakilala, ganyan, or what. Lalo-lalo na tayo ngayon ang main proponent nitong SCWC Community Connect. Now, aside from that, isa pa pong importanteng aspeto ng due diligence, kasi kanina nakapokus tayo sa informasyon tsaka sa nature ng negosyo, ito namang pagkatao. Yan. So dito ngayon may i-connect natin dun sa due diligence ng masoneria kasi ano yung binabanggit mo kanina, Brother Johnny, is he worthy? 'Di ba? Yes. The worthiness of that person. Okay ba yung character niya? Manyak ba 'yan? Scammer ba 'yan or what, no? Alam niyo po, sa masoneria, marami po tayong kuyang na pulis at saka nandiyan dyan sa NBI. Kaya matakot kayo. Mga scammer, gusto niyo pumasok sa masoneria? Good luck! Tingnan natin yung galing ng due diligence. Although sinasabi ni Bro Johnny, sometimes may nakakalusot ng mga bad eggs. No? Totoo yan. I mean, there's no such thing as a perfect organization. But I would like to believe, I would like to believe na compared to other orgs out there, medyo magandang batting average ng masoneria. Ito na nga sinasabi ni Brother Johnny kanina, di ba? Mantakin mo yun. Papasok ka sa isang organisasyon, tapos meron lang isa doon sa sinasabi nyo, 50 mil. May isa man lang na kokontra. Di ba karamihan sa mga majority wins, kahit isa ka, let's say, laban sa'yo, 10, talo ka na, di ba? Majority wins. Pero dito, isa lang. Sabi, ayoko dyan sa taong yan kasi scammer yan. Patay ka na. Mapagtanggol mo yung sarili mo. Bakit ka kailangan tanggapin dito sa masoneria? So, due diligence tungkol sa character, even as I speak, no, bagamat matagal ko nang kakilala si Brother Johnny, sa mga viewers natin, whether kuyang o kababayan, don't take my word for it. Don't take my word for it. Meron tayong sinasabi sa negosyo, caveat emptor. It's a Latin phrase which means, let the buyer beware. So, porket sinabi ko, mabait na tao si Brother Johnny, wag kayong, lalo sa mga hindi nakakilala sa kanya, wag kayong maniwala ng basta-basta. Please, huwag kayong maniwala ng basta-basta. Do due diligence if you want to do business with him, if you want to try out yung kanyang pharmacy. Porket sinabi ko, okay na kaibigan si Brother Johnny, okay. What's my limitation? Number 1, I've never done business with Brother Johnny. In fairness. Although I can see ang ganda na experience na, I've never done business with him. Number 2, hindi pa ako kumukuha ng franchise niya. Pero huwag kayong mag-alala, Bro Johnny, pag nakaipon ako. kukuha ko ng butika franchise niyo. Promise! Pag nakaipon ako ng isang katutak na pera para mag-invest. So, that's the limitation. Ayan, I'm being honest. Yan ang pagiging makototohanan. Yan ang limitasyon ng nalalaman ko tungkol kay Brother Johnny. And I do the same thing dun sa Philippine Venture Capital Investment Group. Pag ako'y nagko-connect, sinasabi ko yung limitasyon ng connect ko. Ito kaklase ko to. But I've never done business with him.
Or if I've done business with him, hanggang dito lang yung nalalaman ko. So, very good rule of thumb, don't take my word for it. Caveat emptor, let the buyer beware. Para kang bumibili ng bahay, di ba? Di ba, pag bumibili ka ng bahay, bubusisiin mo yan. Kasi matitira ka dyan eh. Eh, paano pag may daga? Di ba? Paano pag may anay? Worse, paano pag may multo? Buy one, take one. May bahay ka na, may multo ka pa. So, do due diligence. Bagamat we're here to help, to connect para makatulong sa ating mga kababayan. Do not rely on us alone. Assignment niyo yan. Kung kayo isang responsableng negosyante, aaralin niyo na maigi yung negosyo. Aaralin niyo na maigi yung pagkatao ng mga pinapakilala namin sa inyo dito sa SCWC Community Connect. Anything else that you'd like to add, Bro Johnny? Tama ka kuya kasi maraming nagninegosyo rin dahil halimbawa very simple no yung lease contract. Alam mo naman yung tinatawag na fine print. Napakahirap basa. Yung fine print na yan. Yung fine print na yan pagka minsan you don't pay attention. Magbayad na lang kayo. Makipakon nyo kay Kuya Joel. Paki-review mo nga ito. Bigyan mo lang din sa mga abogado. Makuha kasi yun yung mga nakalagay doon, minsan di natin pinapansin. Yun yung ating nagiging loopholes. Sa umpisa, walang problema. In the end, pag nagkaroon na ng dispute, ang talo yung umuupa. Kasi doon sa contract nakalagay naman ng maliwanag. At saka huwag kayong matatakot kung yun yung pinapipirma ang contract sa inyo. Pwede naman baguhin yun. Hindi naman yun 100% na lahat kailangan pirmahan mo. Pwede nyo pag-usapan yun na masyado namang ito hindi maganda. And then that way, matutulungan din kayo ng law office kung anong dapat nyo sabihin sa ganun. Hindi naman lahat ng inuupahan kung ayaw mo, bahala ka. Hindi naman ganun. But it is a big help to get a professional help. Maybe some of you would ask yung sa, paano ba ito ba sa pharmacy? Paano yung pharmacist? Paano ba yan? O paano ba ang pagre-register niyan? Don't worry. I get all my professional help. Yeah. Pagre-register sa FDA, meron akong group na, I nagbabayad ako for a fee kung pa sila lahat ang gagawa. Ituturo sa akin yung requirements and so on. Practically, I just sign. Pero nandun lahat yun. Ngayon, paano ba ako hahanap ng pharmacist? Tuturuan ka rin niya. Itong group na to, merong group na ganito, advertise mo lang, kailangan mo sa ganitong lugar. Sila patatawag sa'yo. So, lahat po yun, hindi naman po pwede na kumisan, sinasabi natin magme-menos-menos ka. Ayaw mong mag-abogado kasi magastos. Ayaw mong gumamit ng liaison kasi magastos. Pero, that is a good investment. Ginastos mo, magandang investment, protected ka. Kesa naman sa hindi ka umupa. Pagkatapos, pagka may dispute, talo ka. O halimbawa naman, tungkol doon sa pagre-register sa FDA, imbis na makuha mo ng mabilis, lalo kang tumagal, lumaki gastos mo. So, it would be good. Yung mga hindi mo kabisado, ibigay mo rin sa professional. Ngayon, sa tagal, pag tumagal na ang negosyo mo, ikaw na ang gumawa kung gusto mo. Yun yung sinasabi natin na hindi mo naman yayakapin lahat yung mga sistemang ganon na hindi ka naman ito yung negosyo na pamprobinsya na style na huwag mo nang pinturahan niya, sayang lang pintura. Huwag ka na mag-ilaw, sayang yan. Hindi po ganon. Sophisticated na po ang mga marketing natin. Kung nangihinayang kayo sa gagastusin nyo, ibig sabihin, maliit yung kita nyo. Baliktad. Gumastos ka para malaki kita mo. Yun po ang tama. Yun yung you try to be professional sa pag-manage ng negosyo nyo. Yun po ang the best way. Hindi po lahat kayong gagalaw at mahihirapan po kayo na totoo naman po, merong mga successful na sila-sila lang. Pero ibig sabihin, meron naman shortcut na hindi mo naman kayang i-master lahat yun. Dahil pinag-aaralan mo negosyo, pag-aaralin mo pa rin yung pag-aabogado, hindi natin madadali yan. Yun po yung sinasabi ko, give something at i-outsource mo yan, mas madali. Right. Yun po yung aking plan. Thank you very much, Bro Johnny. So, the power of outsourcing, you cannot know it all.
Kaya nga meron tayong sari-sari mga professionals. Now, we're at the last portion. Panawagan po, Brother Johnny, para dun sa ito, mananawagan po tayo sa mga non-Masons, yung mga professor sa mga business school, yung may mga programa, lalo-lalo na mga entrepreneurship. Yan, kailangan natin yan. Bro Johnny, sapagkat ikaw ay generous sa pagbibigay ng advice, that's one of your ways in which you're paying it forward. Hingkayatin mo yung ibang mga non-Masons po dyan, o pati mga kuyang na may mga magagandang business experience katulad niyo po, at saka katulad po yung maong, the late great Brother Eli Miranda, to pay it forward. Sige po, Bro Johnny. Totoo po yun. Huwag po kayo manghihinayang na i-share yung inyong talent. Dahil yung talent po na yan, pagka tumanda kayo, mawawala din yan. So i-share nyo po habang malakas kayo at napakadali naman po. At ang magiging pakiramdam nyo ay napakaganda. Para kayong, hindi ko naman sinasabing tumama ng sweepstake, but you feel good. Importante po sa well-being ng isang tao yun when you pay it forward. Kaya po ako naiimbitahan sa Sambeda, sa UST, sa FPU para magtalumpati tungkol sa entrepreneurship. Ako po, hindi ala naman po mga bayad yon. Nagbibigay naman po ng token. Appreciation lang po yung token na yun. Kaya nakakatuwa naman at nagkakaroon kayo. Nagkakaroon ka ng self-fulfillment. Yun po yung tinatawag natin na hindi naman pizza lang yung pinag-uusapan. Siyempre, pampataba ng puso yun pag meron po kayong natutulungan. At saka po, doon sa mga gustong mag-negosyo, wag po kayo mag-hesitate. Uupuan ko po kayo at ibibigay ko sa inyo yung negative at positive para malaman ninyo kung kakayanin ninyo or hindi nyo kakayanin. Para lang kayo magkaroon ng, dahil ultimately po kayo magdidesisyon kung gusto nyo o hindi yung negosyo. But what I can do is help you to guide you kung paano itong negosyong ito. Ang number one, alam niyo naman, pagka-lockdown, nakabukas pa rin yan. So, yan po yung dapat lang. Oh. ganda. Pinapanganak, hanggang namamatay, gamot po ang kailangan. Yes. Kaya po talagang, whether you are sick, whether you are well, kailangan po yan. Kaya yan po, wala pong iniwan sa kwan yan. Wala din pong iniwan sa punerarya. Kasi po lahat namamatay. Pagkakaiba lang po natin, tayo hindi lang sa namamatay, may opportunity. Tayo rin po may opportunity sa mga itinapanganak. 1.9 million po yung birth rate natin. Kaya alam natin na ganyan karami po. Buntis pa lang, bumibili na ng gamot yan. Pagkapanganak, si baby naman. Kaya tuloy-tuloy po. At very enjoyable ang pagninegosyo ng pharmaceutical dahil marami po kayong natututuan. Hindi po, ang tingin ko po sa pharmaceutical industry, hindi lang pa kayo upo at kukolekta ng pera. Yung akin po, matutuhan ninyo yung negosyo para ma-share nyo rin sa ibang tao. Kasi po, marami lumalapit sa butika, yung mga over-the-counter, magtatanong, ano po ba yung para sa diarrhea? Yun po yung mga ganun na kung tama po ang ibibigay nyo information, you're helping that person. Kung mali po yung ibinigay nyo information, hindi po kayo nakakatulong. Kaya importante rin na magkaroon kayo ng pag-aaral. Na yung pag-aaral naman, hindi biglaan. Unti-unti po yan. Unti-unti nyo malalaman. Halimbawa, sa linggong ito, pag-aaralan nyo sa sakit ng ulo. Sa susunod naman, sa lagnat. Ayun po unti-unti hanggang mapagtahi-tahi ninyo, makakakaroon po kayo ng matibay na paniniwala na lahat na yan ay natututuhan. Yun po ang maganda ron at natutulungan nyo yung mga kapuspalad. Right. Okay. So napansin nyo kay Brother Johnny, no? Hindi lang siya lifelong mentor, lifelong learner pa. Hindi, go hand in hand, no? You cannot continue to help other people with the knowledge that you know if you do not continually absorb new information. At hindi balakid ang old age, kay senior citizen ka or what, to know something new. Ito ngang pandemya, di ba? Force tayo na alamin something new. Itong new normal, how to operate under the new normal, and especially how to do business under the new normal. Okay.
So we've come to the last part of our portion. Dahil natampakan tayo ng isang katutak na napaka-useful information mula kay Brother Johnny. Palakpakan po natin siya. Thank you. And ayun po. Maraming salamat din sa inyong panonood. Always remember, due diligence, don't take our word for it. Pag nagkaroon ng demanda, hindi kami may kasalanan. Because we warned you. Just kidding. But maraming salamat din sa inyong panonood. And once again, mabuhay ang Sambanayang Pilipino at mabuhay po ang Masoneria. Bye-bye! Thank you!